Marshall Pick, Kabanata 5549. Ang human race ay dumating upang iligtas tayo. Ang Star Boundary ngayon ang pinakamahalagang gulugad ng human race, at sikat din ang High Heaven Palace. Si Yang Xiao at ang iba pa na nagmula sa High Heaven Palace ay napakalakas din, kaya natural na kilala sila ng mga mangangaso na ito. Marami sa mga nakatagong mangangaso na ito ang nailigtas ng pangkat ng High Heaven Palace. Napag-alaman na may grupo mula sa High Heaven Palace na umaarangkada patungo sa kalaban, hindi na nagdalawang isip ang mga nakatagong mangangaso. Lahat, kung hindi tayo lalaban ngayon, kailan tayo? Ang isang maliit na grupo ng mga mangangaso ay hindi napigil ang tumalon. Ang pinuno na 7th grade ng grupong ito ay mula sa hindi kilalang puwersa, sumigaw siya ng malakas at inakay ang kanyang mga kasama pasulong, halatang gustong tumulong. Sa pag-asa lamang sa kanilang mga nakakalat na puwersa, talagang wala silang paraan upang harapin ang 100,000 malakas na hukbo ng Black Ink Clan, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Kasama ang 2 8th grade Human Race Masters at 3 halatang makapangyarihang Human Race Team, kung susulong sila ngayon, makakatulong sila. Ilang araw na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Patayin. Mabilis na may sumunod. Sa isang kisap mata, lumitaw ang ilang maliliit na grupo ng mga mangangaso na nakatago sa mga anino. Ang ilan sa kanila ay nagtaas ng kanilang mga braso at sumigaw, ang kanilang layunin sa pakikipaglaban ay tumataas habang ang iba ay nanatiling tahimik, ang kanilang layunin sa pagpatay ay lumalakas. Ang daming tanga. Mapait na sumigaw ang isa pang mangangaso. Ano ang sinisigaw mo? Hindi ba't mas mabuting pumuslit at bugbugin sila ng patpat? Ang taong ito ay halatang nakagawa ng maraming palihim na bagay, kaya medyo naiinis siya sa ibang mga koponan na nagkusa na ilantad ang kanilang kinaroroonan. Pagkasabi niya nun ay nagmamadali rin siyang lumabas. Hindi maiwasan, nalantad na ang lahat, kaya walang saysay na magtago siya. Sa maikling 10 paghinga ng oras, bumagsak ang buong 10% ng hukbo ng Black Ink Clan. Hindi pa banggitin si Fang Ying, na isang 8th grade, ang iba pang 3 squad ay puno ng mga talento at nagkaroon ng maraming 7th grade masters. Ang Black Ink Clan dito ay walang territory lord sa kanilang panig, ang feudal lord ang pinakamakapangyarihan sa kanilang panig. Ang pagharap sa mga master na ito ng human race, bagamat sila ay may malaking kalamangan sa bilang, maaari lamang silang katayin. Ito ay kahit nasa ilalim ng mga pangyayari kung saan ang lahat ay nasugatan. Kung nasa kanilang pick, mas mabilis lang silang pumatay. Hindi na kumilos si Yang Kai. Kailangan niyang mabilis na mahanap ang pasukan sa Universe Cave Heaven at buksan ito para makapasok siya at gumaling. Ang enerhiya sa paligid ay sobrang gulo, kaya medyo mas mahirap para kay Yang Kai na mahanap ang gate. Gayunpaman, ang mga natamo ni Yang Kai sa Dao of Space ay hindi pangkaraniwan, kaya hindi mahirap para sa kanya na hanapin ito. Ilang sandali pa, halos nahanap na niya ang lokasyon ng gate. Simple lang ang paghahanap sa gate, ang kailangan lang niyang gawin ay i-activate ang Space Principle at pilit itong buksan. Ilang beses na niya itong ginawa noon, kaya medyo pamilyar siya rito. Bago pa niya mabuksan ang pinto, bigla siyang nakaramdam ng kung ano at napalingon siya, nakita niya ang mga daloy ng liwanag na dumadaloy patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. May ilan pa nga na sumisigaw ng malakas na may intensyong pumatay. Mangangaso. Mabilis na natauhan si Yang Kai. Ang mga mangangaso na ito ay dapat na nagtatago sa mga anino, nang makita nila ang labanan na ito, lahat sila ay tumalon upang tumulong. Napakarami nila, mahigit 1,000 ang bilang. Napakarami sa kanila, at lahat sila ay may disenteng lakas, sapat na upang bumuo ng garrison. Hindi nila piniling sumali sa alinman sa mga dakilang hukbo, ni pinili nilang labanan ang Black Ink Clan sa iba't ibang Great Territory battlefields, hindi dahil natatakot sila sa kamatayan. Kung talagang takot sila sa kamatayan, hindi na kailangang maging mangangaso. Ang mga panganib na makakaharap ng isang mangangaso ay hindi bababa sa pakikipaglaban sa mga linya sa harap. Kapag nakikipaglaban sa frontlines, hanggat hindi bumagsak ang frontlines, hindi ito masyadong delikado, ngunit kung aksidenteng nakatagpo ng hunter ang isang Black Ink Clan Master, tiyak na kamatayan ito. Kaya lang lahat ay may kanya-kanyang ambisyon. Ang ilang mga tao ay ginusto ang ganitong uri ng kapana-panabik na buhay, habang ang iba ay hindi sanay sa malalaking labanan ng hukbo. Mayroon ding ilang mga tao na nadama na ang mga mangangaso ay maaaring makakuha ng mas maraming mapagkukunan ng paglilinang at maging mas malakas. Gayunpaman, lumalaban man ito sa mga frontline o nagiging hunter, lahat sila ay lumalaban sa Black Ink Clan, lahat sila ay nagsusumikap para sa kinabukasan ng human race.
Sa sandaling ito, nang siya at si Feng Ying ay nangunguna sa tatlong maliliit na koponan upang salakayin ang kalaban, ang mga mangangaso na ito ay tumalon mula sa mga anino. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga gumagala-gala na mangangaso na ito mula sa lahat ng direksyon ay sumali sa labanan, at ang hukbo ng Black Ink Clan ay naging mas mahina. Ang hukbo ng 100,000 Black Ink Clan Cultivator ay mabilis na bumababa. Hindi pinansin ni Yang Kai ang patayan sa paligid niya. Sa sandaling ito, ginagamit niya ang kanyang Space Principle para puwersahang buksan ang pinto sa Universe Cave Heaven, at sa kanyang pagsisikap, unti-unting lumitaw ang umiikot na puyo ng tubig sa kawalan, kung saan ang aura ng ibang mundo ay bahagyang tumagas. Noong una itong lumitaw, ang puyo ng tubig ay medyo hindi matatag, ngunit sa lalong madaling panahon, ito ay ganap na nagpapatatag. Yang Xiao, pumasok ka. Sigaw ni Yang Kai. Oo. Si Yang Xiao, na kasalukuyang pumapatay sa kanyang mga kaaway, ay mabilis na sumugod sa pintuan. Kasabay nito, sa loob ng Universe Cave Heaven, isang grupo ng mga nakulong na cultivator ang nakatitig sa puyo ng tubig na unti-unting nakikita. Pilit na binuksan ang gate. Para sa kanila, isa lang itong bangungot. Ang dahilan kung bakit sila nananatiling ligtas at maayos ay dahil ang pinto sa Universe Cave Heaven na ito ay hindi pa nabubuksan, kaya kung nagtago sila dito, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na mabuhay. Ngunit ngayon, ang gate ay pilit na binuksan, at ang mga master ng Black Ink Clan ay malapit ng sumugod. Sa oras na iyon, ilan sa mga cultivator na ito ang makakaligtas. Ang mga pinuno ng pangkat na ito ay ilang pangkat ng sangkatauhan. Sa sandaling ito, ang battleship ay lumulutang sa hangin, bawat isa sa kanila ay may 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Kahit na ano, kung pilit na binuksan ang gate, makakalaban lang sila. Sa loob ng tarangkahan, may isang taong papasok na sana. Mabilis na inipon ng lahat ang kanilang lakas at hinintay na lumitaw ang taong ito bago siya binigyan ng marahas na suntok. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang boses ang nagmula sa labas ng mundo at pumasok sa Universe Cave Heaven. Ako si Yang Kai mula sa Star Boundary, mangyaring huminahon. Malakas at malinaw ang boses niya. Ang mga cultivator na nag-iipon ng kanilang lakas ay natigilan saglit bago sila natuwa, lalo na ang mga human race cultivator sa nangungunang battleships. Nandito na si Yang Kai. Hindi nakakagulat na ang gate na ito ay pilit na binuksan. Akala nila ay gawa ito ng Black Ink Clan, ngunit ito talaga ang taong ito. Sa 10,000 mga cultivator dito, marahil karamihan sa kanila ay nakarinig na tungkol sa dakilang pangalan ni Yang Kai, ngunit ang mga pinuno lamang ng maliliit na koponan ang nakakaunawa sa kanya. Dahil lahat sila ay mga sundalo na na-withdraw mula sa Black Ink Battlefield. Ang mga maliliit na koponan dito ay responsable din sa paglikas at paglipat ng mga cultivator dito. Masama nga lang ang swerte nila at ilang dekada na silang hindi nakakaalis kaya wala silang pagpipilian kundi magtago dito. Si Yang Kai ay bihasa sa Space Principle, at hindi ito lihim sa Black Ink Battlefield. Sa labas ng Blue Sky Pass, Yin Yang Pass, at kahit Myriad Demons Pass, mayroong hindi mabilang na Universe Cave Heaven at Universe Paradise na binuksan niya at nag-set up ng mga bitag para patayin ang mga master ng Black Ink Clan. Kung si Yang Kai talaga ang kumilos at pilit na binuksan ang gate na ito, hindi ito nakakagulat. Sa susunod na sandali, si Yang Xiao, na nakasuot ng puting damit na takip na may mantsa ng dugo, ay nagmamadaling lumabas mula sa puyo ng tubig. Hindi niya alam na nagpadala na si Yang Kai ng voice transmission sa kanila, kaya sa sandaling lumitaw siya, nagmamadali siyang sumigaw. Yang Xiao ng Star Boundary, hindi ang Black Ink Clan. Lahat, huminahon ka. Halos mahulaan niya ang sitwasyon ng nagtatago dito ng cultivator, kaya agad niyang sinabi ang kanyang pagkakakilanlan, sa takot na baka mabugbog siya ng mga ito sa pag-aakalang isa siyang Black Ink Clan. Totoong miyembro siya ng Dragon Clan, ngunit kung siya ay bugbugin ng isang grupo ng mga tao, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Pagkatapos sumigaw, ginamit niya agad ang kanyang lakas para protektahan ang sarili. Kung hindi dahil sa katotohanang natatakot siyang magdulot ng hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan, naibunyag pa niya ang kanyang dragon body. Sa pagtingin sa paligid, nakita ni Yang Xiao ang isang malaking grupo ng mga cultivator na nakatingin sa kanya mula sa lahat ng direksyon, lihim na pinapagana ang kanilang mga pagbabago sa enerhiya. Tumibok ang puso ni Yang Xiao habang mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Binabati ni Yang Xiao ng Star Boundary ang lahat. Nakaramdam siya ng matinding takot. Buti na lang at mabilis siyang nag-report ng identity. Kung hindi, hindi ba siya nabugbog hanggang sa bumagsak? Ano ang mali sa foster father?
Talagang pinagagawa niya ako ng ganoong mapanganib na bagay, hindi man lang ako pinapansin. Kudlit, ang isa sa 7th grade ay humakbang pasulong at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Binabati ni Danyang Lee Zaiyo ang The Wist Brother, maaari ko bang tanungin kung ano ang nangyayari sa labas? Ang Lee Zaiyo na ito mula sa Danyang Paradise ay isa ring 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Kahit na mukhang bata pa si Yang Xiao, isa pa rin siyang 7th grade, kaya hindi mali ang pagtawag sa kanya ng The Wist Brother. Mabilis na sinabi ni Yang Xiao. Ang aking foster father ay nasa ilalim ng utos na pumunta at iligtas ang lahat, ngunit mayroong isang hukbo ng Black Ink Clan sa labas, at ang aking foster father ay kasalukuyang pumapatay ng mga kaaway. Kumbinsido si Lee Zaiyo, nabalot din ng dugo si Yang Xiao at nagtamo ng matinding pinsala. Halata na nakaranas siya ng mapait na labanan. Kaagad na itinaas ang kanyang mga braso, sumigaw siya. Lahat, ang sangkatauhan ay dumating upang iligtas tayo, sumunod sa akin. 10,000 mga cultivator ang sumigaw sa pananabik. Sila ay nakulong dito sa loob ng 12-dosenang taon, at sa paligid ng hukbo ng Black Ink Clan, hindi sila nang ahas na ipakita ang kanilang mga mukha. Bagamat nagtatago sila sa Universe Cave Heaven, hindi ito ligtas. Kapag sinubukan ng isang dalubhasa mula sa Black Ink Clan na pilitin na basagin ang kawalan, magkakaroon sila ng pagkakataong mahanap ang gate at kaladkarin sila palabas. Sa nakalipas na ilang dekada, ang grupong ito ng mga tao ay nabuhay sa patuloy na takot. Ngayong narinig niya na ang isang human race master ay dumating upang iligtas siya, natural na tuwang-tuwa siya. Itinaas ni Lee Zaiyo ang kanyang braso at sumigaw, agad na nagutos na tumulong. Teka, teka, teka. Mabilis silang pinigilan ni Yang Xiao. Papasok na si foster father at ang iba pa, kaya huminahon ka. Agad na sinabi ni Lee Zaiyo. Hindi sila makakapasok, kung papasok sila, para tayong mga pagong sa garapon dito. Habang si Brother Yang ay nasa labas upang pumatay ng mga kaaway, lalabas tayo at hihiram ng kamay kay Brother Yang para makatakas tayo. Ilang dekada na silang nakulong dito at alam na alam kung gaano ito pait, kaya kung papasok si Yang Kai, tiyak na hindi ito isang matalinong desisyon. Sa halip, ito ay katulad ng pagtali sa sarili niyang mga kamay at paa. Ang pagpasok ay madali, ngunit ang pag-alis ay mahirap. Napabuntong hininga si Yang Xiao. Paanong hindi niya ito malalaman, ngunit medyo komplikado ang sitwasyon. Oo, hinahabol kami ng Territory Lord, hindi magaan ang sugat ng aking foster father at ng iba, kaya kailangan naming pumasok at magpagaling. Territory Lord. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lee Zaiyo. Pagkatapos ng ekspedisyon ng human race, lahat ng Territory Lords ay napatay. Ang kasalukuyang Territory Lords ay ang lahat ng innate Territory Lords na lumabas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, bawat isa sa kanila ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Kung si Yang Kai ay talagang tinutugis ng Territory Lord, malamang na kailangan niyang pumunta dito upang maghanap ng kanlungan. Habang nag-uusap ang dalawa, maraming figure ang sumugod sa puyo ng tubig at sa isang kisap mata, 12-dosenang na sila. Lumingon si Yang Xiao at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakilala kahit isa sa kanila. Malamang, sila ang mga mangangaso na lumitaw kanina. Marshall Pick, Kabanata 5550. Void Tunnel. Mayroon ding ilang mangangaso na nakakakilala kay Yang Xiao at agad siyang binati ng mainit. Nakangiti ring tumugon si Yang Xiao. Sa gilid, mapula ang mukha ni Lee Zaiyo at ng iba pa. Noong una, inakala nila na dahil dumating si Yang Kai para iligtas sila, magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas mula sa lugar na ito, ngunit ngayon may isang Territory Lord na humahabol sa kanila. Ano ang punto ng pagtakbo? Hindi lamang sila matatapos, ngunit si Yang Kai at ang iba pa ay matatapos din. Para sa isang oras, ang lahat ay napuno ng kalungkutan. Sa loob ng Universe Cave Heaven, si Lee Zaiyo at ang iba pa ay mahina ang loob, ngunit mukhang walang pakialam si Yang Xiao. Maraming mga mangangaso ang sumugod, at binati siya ng mga nakakakilala sa kanya bago sila inayos na maghintay. Sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga mangangaso na dumating upang tumulong ay hindi maliit, na umaabot sa libo-libo. Bagamat bukas ang gate, magtatagal pa rin ang lahat para makadaan sila. Sa labas ng pinto, ginamit ni Yang Kai ang kanyang Space Principle upang mapanatili ang operasyon ng gate, paminsan-minsan ay umaatake sa kaaway. Lihim na nagalak si Yang Kai sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, nakagawa siya ng sapat na pagkakaiba sa oras, kung hindi ay mahirap harapin ang biglaang hitsura ng mga mangangaso na ito. Nandito sila para tulungan siya, kaya hindi niya magawang sumugod na lang sa gate at huwag pansinin ang mga ito.
Ang 6 na territory lords ay hindi pa dumarating, ngunit dapat ay malapit na silang dumating. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai ang malalakas na aura ng mga territory lord na ito na papalapit. 100,000 Black Ink Clan Masters ang napatay na, at kung may sapat na oras, ang mga Black Ink Clan Master na ito ay maaaring ganap na maalis. Gayunpaman, tila huli na ang lahat. Isa-isa, ang mga mangangaso ay sumugod sa tarangkahan at naglaho, at sa lalong madaling panahon lahat ng baka. Mula sa malayo, malabo na nakikita ni Yang Kai ang mga figure ng 6 na territory lords. Perpekto ang timing. Kudlit, pasok, sigaw ni Yang Kai. Nang matapos siyang magsalita, ang grupo ng maliliit na brats mula sa Star Boundary ay sumugod sa gate ng walang pag-aalinlangan. Pagkaalis nila, nagsimulang umatras ang Dawn Squad, kasunod si Yuraming at ang iba pa. Gayunpaman, bago makapasok si Yuraming at ang iba pa, ang galit na boses ni Mona Ye ay umalangaw-ngaw mula sa malayo. Pigilan mo sila. Ang mga salitang ito ay nakadirekta sa nakaligtas na Black Ink Clan. Sa 100,000 Black Ink Clan, 20 o 30,000 na lang ang natitira. Sa maikling panahon na ito ng pagpatay, ang hukbo ng Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo, at ang mga nakaligtas na Black Ink Clan ay natakot lahat. Ang espasyo sa paligid ng Yang Kai ay karaniwang walang laman. Sa utos ni Mona Ye, gaano man katikot ang Black Ink Clan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang pagnangalit ang kanilang mga ngipin at sumugod kay Yang Kai. Habang malamig na bumuntong hininga si Yang Kai, nabasag ang kawalan na parang salamin at lumitaw ang maliliit na spatial crack. Ang Black Ink Clan na sumugod ay naputol bago pa man sila makalapit. Iilan lamang ang mga feudal lords ang nakatakas. Gayunpaman, si Yang Kai ay tila nasa dulo ng kanyang lubad, at habang ginagamit niya ang kanyang Void Mirror Secret Technique, ang pinto ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag. Nililigawan mo si kamatayan. Si Mona Ye ay parehong nagalit at tuwang-tuwa. Nagalit siya na ang grupo nila ng Territory Lords ay pinaglaruan ni Yang Kai, ngunit masaya rin siya na ang taong ito ay tila nasa bingit na ng kamatayan. Pagkasabi nito, nagpadala siya ng hampas ng palad kay Yang Kai. Ang lakas ng isang Territory Lord ay lumipad sa lahat ng direksyon at maging ang void crack sa paligid ni Yang Kai ay na-flattened. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai, hindi nang ahas na mag-antala kahit kaunti habang itinaas din niya ang kanyang palad upang salubungin ang pag-ataking ito. Sa isang marahas na pagsabog ng enerhiya, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap habang iniluwa niya ang isang subo ng gininto ang dugo, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Bigla ring huminto ang figure ni Mona Ye, lihim na nagulat. Ang taong ito ay malubhang nasugatan ngunit napakabangis pa rin, hindi nakakagulat na kaya niyang pumatay ng isang territory lord. Ito ang unang pagkakataon na nakalaban niya si Yang Kai ng direkta. Bagamat ito ay isang atake lamang, kitang-kita pa rin ang lakas ni Yang Kai. Nakakatakot ang taong ito. Kung hindi nila siya mapatay dito, sino ang nakakaalam kung ilang territory lord ang magdurusa sa hinaharap? Sa kabilang bahagi ng gate, ang pangkat ni Yuraming ay halos nailikas na, at ang huling umalis ay si Yuraming. Nang makitang maabutin na ng 6 na territory lords, sabik siyang sumigaw. Asawa, umalis ka na dali. Tumanggaw si Yang Kai at mariing tinitigan si Mona Ye, nanlamig ang mga mata nito na parang gusto niyang kabisaduhin ang hitsura ng kabilang partido bago mabilis na pumasok sa gate. Pagpasok niya ay dahan-daang sumara ang gate. Umungol si Mona Ye. Habol. Dahil tinitigan siya ni Yang Kai sa huling pagkakataon, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso at naging mas determinado siyang patayin. Nang makitang malapit nang magsara ang gate, natural siyang nabalisa. Si Yang Kai ay isa ng palaso sa dulo ng paglipad nito, ito ay isang bagay na nararamdaman niya. Kung tutusin, sunod-sunod na siyang napatay na territory lords, kaya kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya makakapit. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin ang kabilang partido. Kung ang kabilang partido ay tatakas sa Universe Cave Heaven, magiging mahirap na patayin siya. Ano man ang mangyari, hindi niya ito mapapayagan na magkaroon ng panahon para gumaling. Kung hindi lang siya naantala ni Yang Kai, siya sana ang unang sumugod sa gate. Gayunpaman, dahil hinarang siya ni Yang Kai, ang iba pang 5 territory lords ay sumugod. Nang marinig ang dagandong ni Mona Ye, ang 3 nangungunang territory lords ay hindi nagatubili at nagmadaling pumasok sa gate. Sa sumunod na sandali, ang pintong unti-unting nagsasara ay biglang sumara at nawala. Ang iba pang 2 territory lords ay sumunod na malapit sa likuran ngunit dumaan sa kawalan. Nang makita ang eksenang ito, nadurog ang puso ni Mona Ye. Gago, nahulog sila sa bitag. Ang tarangkahan ay maaaring mabilis na magsara,
ngunit bago ito ay tila dahan-daang nagsasara, na nagpapaisip sa mga territory lord na ito na mayroon silang pagkakataon na samantalahin ito. Ito ay malinaw na sinadya. Kahit na sa oras na ito, ang taong iyon ay nagbabalak pa rin laban sa kanila. Hindi makapaniwala si Monaye. Sa sandaling ito, sa loob ng portal, nagmura si Yang Kai, bakit tatlo sila dito? Noong una, plano lang niyang linlanggan ang isang territory lord para makapasok sa lugar na ito, ngunit ngayon ay may tatlong tao na rito, na nagpapahirap sa kanya. Kung tutusin, hindi naman talaga maganda ang estado niya ngayon. Kung isa lang itong territory lord, may paraan pa para harapin sila, pero tatlo. Mahirap. Sa susunod na sandali, sinipa niya ang isa sa mga territory lords, ang kanyang space principal ay biglang nag-iba habang sumisigaw siya. Mawala. Sa labas ng gate, ang dalawang territory lord na dumaan sa kawalan ay natauhan din sa sandaling ito. Kabilang sa mga ito, si Mogang ay nagsuot ng hitsura ng pagkabigla at pagkaluwag. Nasugatan siya kaya medyo bumagal ang takbo niya. Kung siya talaga ang nasa unahan, siya pa ang susugod. Nang maalala ang malagim na pagkamatay ng kanyang apat na kasama, kinilig si Mogang. Nang siya ay nakakaramdam na ng takot, biglang bumukas muli ang gate na nakasara na at isang figure ang lumipad palabas, na nagpakawala ng mahinang ungol. Sabay sarado ulit ng gate na sobrang bilis na walang makariyak. Natigilan si Monaye. Ikaw. Napahawak ang territory lord sa kanyang dibdib, namumula ang kanyang mukha. Pinalayas niya ako. Ang kutis ni Monaye ay naging sobrang pangit. Hinabol siya ng tatlong territory lords, ngunit ang isa sa kanila ay pinalayas ni Yang Kai. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na si Yang Kai ay talagang isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Wala siyang kumpiyansa na harapin ang tatlong territory lord, kaya dalawa na lang ang maiiwan niya. Marahil ay hindi niya kayang harapin ang alinman sa kanila. Basagin ang void at piliting buksan ang gate. Sigaw ni Monaye. Hindi naman sa hindi nila mabuksan ang gate sa Universe Cave Heaven, tamad lang silang gawin iyon. Kung tutusin, may mga cultivator pa rin na nagtatago sa dilim para mangisda. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian ngayon. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, may mas magandang pagkakataon ba? Si Monaye ang unang sumalakay, at binomba ng isang malakas na puwersa ang lugar kung saan kalalabas lang ng gate. Ang iba pang tatlong territory lords ay hindi nang ahas na magantala at mabilis na umatake, na naging sanhi ng panginginig at pagbaluktot ng kawalan. Gayunpaman, bagamat lahat sila ay master at madali para sa kanila na basagin ang kawalan, magtatagal pa rin para sa kanila na puwersahang buksan ang nakatagong tarangkahan sa kawalan. Hindi ito nangangahulugan na kapag nabasag ang kawalan, tiyak na lilito ang tarangkahan. Hindi alam ni Monaye kung gaano katagal, ngunit determinado siyang patayin si Yang Kai. Ang mga pag-atake ng apat na territory lords ay lubhang mabangis, na naging sanhi ng spatial turbulence sa gate na naabala at ang orihinal na mapayapang undercurrents ay biglang naging mabangis. Si Yang Kai ay malata at malungkot na kalagayan. Talagang pinalayas na niya ang isa sa mga territory lords, ngunit nabali rin ang kanyang binti dahil sa counterattack ng kabilang partido. Wala siyang madetect na anumang galaw mula sa labas, ngunit kitang-kita ang feedback na natanggap niya mula sa gate. Tiniis niya ang sakit at ginamit ang kanyang space principle para pakalmayan ang magulong daloy sa paligid niya. Kahit na siya ay nasa isang malungkot na estado, nagawa pa rin niyang manatiling hindi gumagalaw. Sa kabilang banda, hindi gaanong pinalad ang dalawang territory lords na hindi malayo sa kanya. Sa ilalim ng epekto ng magulong daloy, naramdaman nila na ang kanilang mga katawan ay nagiging hindi matatag at hindi nila nakontrol ang kanilang sarili. Noong una, nang makita si Yang Kai sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, handa silang sumugod at tapusin siya, ngunit ngayong si Monaye at ang iba pa ay nagdudulot ng gulo sa labas, medyo wala na silang magawa. Ang epekto ng magulong daloy na ito ay naging sanhi ng matinding panginginig nilang dalawa, na para bang nahulog sila sa kumunoy. Habang nagpupumiglas sila, mas lalong hindi sila komportable. Sa sitwasyong ito, sapat na ang pag-iingat sa sarili, kaya paano sila magkakaroon ng oras para maghanap ng problema kay Yang Kai? Monaye, tanga. Nagsumpa ang dalawang territory lord sa kanilang mga puso. Tumawa ng malakas si Yang Kai. Mabuting tao ang territory lord sa labas. Nagsisi siya na pinaalis ang territory lord na iyon. Kung alam niyang mangyayari ito, hinayaan na lang niya itong manatili. Gayunpaman, alam din niya na kung talagang pananatilihin niya ang kabilang partido dito, siya ay nasa malaking panganib. Kung tutusin, hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Dalawang territory lord ang maaaring harapin, ngunit paano naman ang tatlong territory lord?
hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong umatake. Lalong lumakas ang kaguluhan sa loob ng gate, marahil dahil mas matindi ang pag-atake ng mga territory lords sa labas. Si Mona Ye at ang iba pa ay hindi masisisi dito. Totoong makapangyarihan ang mga innate territory lord, ngunit wala silang alam tungkol sa Dao of Space. Nadaanan din nila ang territory gates, ngunit dumaan lang sila sa kanila, kaya paano nila mauunawaan ang mga misteryo sa likod nila. Tanging si Yang Kai, na madalas na naglalakbay sa Void Tunnel at bihasa sa Space Principle, ang nakakaunawa ng ilan sa mga misteryo nito. Sa loob ng gate, habang sinusubukan ng dalawang territory lords ang kanilang makakaya upang pigilan ang kanilang sarili na lumunin ng magulong daloy, biglang sumalakay si Yang Kai. Hindi mahalaga kung nabali ang isang paa niya, mayroon siyang Asher Dragon Spear. Ang mahabang sibat ay bumaril, na naging isang kalangitan na puno ng mga imahe ng sibat na bumaril patungo sa isa sa mga territory lords. Ang territory lord ay umungal at sinubukan ang kanyang makakaya upang makaganti, ngunit nagawa pa rin siyang sandutin ni Yang Kai hanggang sa siya ay damyugo. Nang makita ito ng ibang territory lord, hindi na siya nagdalawang isip at agad na sumugod para tumulong. Sa loob ng ilang sandali, sumiklab ang isang matinding labanan sa tarangkahan at ang walang laman na kaguluhan ay naging mas hindi mahuhulaan. Gayunpaman, mabilis na umatras si Yang Kai, dumura ng isang subo ng dugo habang tinatitigan niya ang dalawang territory lords. Hindi pa siya nakipag-away sa sinuman sa ganoong lugar dati, ngunit pagkatapos ng palitan na ito, nagulat siya nang makitang medyo hindi matatag ang gateway. Martial Pick, Kabanata 5551. Pumatay muli. Kapag nawasak ang gate passage na ito, hindi lang siya ang magiging malas, ngunit ang mga taong nagtatago sa Universe Cave Heaven ay magiging malas din, kaya kailangan niyang patatagin ang Void Tunnel kahit na ano paman. Hindi na niya kayang mag-aksaya pa ng oras, kailangan niyang tapusin ng mabilis ang laban na ito. Gayunpaman, mayroong dalawang territory lords, at sa kasalukuyang kondisyon ni Yang Kai, talagang mahirap itong hawakan maliban kung ginamit niya muli ang soul-shattering spike. Kaya niya bang kumapit? Nagtagal si Yang Kai para suriin ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. Ilang sandali ang nakalipas, gumamit siya ng 3 soul-shattering spike sa maikling panahon, na naging sanhi ng matinding pinsala sa kanyang soul. Gayunpaman, sa pagpapakain ng soul wormang lotus, hindi ito isang malaking problema, at bahagyang bumuti din ang kanyang soul. Ang susi ay hindi niya alam kung maaari siyang gumamit ng isa pang soul-shattering spike. Kung kaya niyang kumapit, magiging maayos na ang lahat. Papatayin niya ang isa sa mga territory lords sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay dahan-dahang mag-iisip ng paraan upang harapin ang natitira. Kung hindi niya kayang kumapit, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kung gagamitin niya muli ang soul-shattering spike, hindi ito mabibilang na ginamit ito ng 4 na beses na magkakasunod, dahil nagkaroon ng buffer period. Siguradong, mahina pa rin siya. Kung ang kanyang kaluluwa ay sapat na malakas, dalawang territory lords ay wala. Madaling pumatay ng isa gamit ang soul-shattering spike. Habang siya ay nag-aalangan, nagsimulang umatake ang dalawang territory lords. Malinaw nilang nakita ang kahabag-habag na kalagayan ni Yang Kai, at kitang-kita rin ang kaguluhan sa labanan. Kung aatakihin nila si Yang Kai sa oras na ito, kahit na hindi nila siya mapatay, maaari pa rin nilang iling ang daanan na ito at marahil ay masira ang lugar na ito, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Ang Void Turbulence ay naging mas mabangis, at ang dalawang territory lords ay nagpasya. Sa isang dagandong, itinulak nila ang kanilang lakas at sumugod kay Yang Kai. Kalimutan mo na, kudlit. Pinatibay din ni Yang Kai ang kanyang puso. Walang anumang bagay sa mundong ito na ganap na magagawa, kaya imposibleng huwag makipagsapalaran. Ang kasalukuyang siya, kahit paano mo tingnan, ay medyo mas malakas pa rin kaysa noong una siyang lumabas mula sa Celestial Phenomenon Sea. Bukod dito, ang pagpunit muli sa kanyang kaluluwa at pagkumpuni nito gamit ang pagpapakain ng soul wormang lotus ay nakakatulong din sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay tiyak na mas malakas kaysa dati. Sa kalahating araw ng buffer time, kahit na ginamit niya ang pang-4 na soul-shattering spike, malamang na maayos siya. Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, tinitigan ni Yang Kai ang dalawang territory lords na humahabol sa kanya, isang paa ang lalim at isang paa ang mababaw. Sa halip na umatras, sumulong si Yang Kai at inilabas ang kanyang sibat. Sa kanyang kaliwang mata, lumitaw ang isang gintong krus. Ang pag-activate ng Demon Eye of Annihilation, ang figure ng isa sa mga territory lords ay naaninag. Ang refleksyon ay biglang namilipit at natupi. Ang territory lord sa kabilang panig ay biglang naramdaman na para siyang tinamaan ng kidlat at umungol sa sakit. Kasabay nito,
Sumabog ang isang linya ng dugo sa kaliwang mata ni Yang Kai, na naging sanhi ng pagkalabo ng kanyang paningin. Pagkatapos ng lahat, ang Myriad Demon's Heaven's Eye Technique ay hindi pa nalilinang hanggang sa pinakamataas nito. Kung ang Myriad Demon's Heaven's Old Ancestor ay personal na kikilos at gagamitin ang kanyang buong lakas, malamang na mapatay niya ang kalaban sa isang sulyap. Gayunpaman, ito ay sapat na. Sa magkabilang panig na dumaranas ng matinding pagkatalo, hindi na muling pinansin ni Yang Kai ang Territory Lord. Sa sandaling nahati ang kanyang kaluluwa, ang soul-shattering spike ay tahimik na bumaril patungo sa ibang Territory Lord. Sa sumunod na sandali, nagpakawala rin ang Territory Lord ng nakakatakot na dagandong. Ang sakit mula sa kanyang kaluluwa ay higit pa sa sakit mula sa kanyang pisikal na katawan. Ito ay isang hindi matiis na sakit. Sa isang kisap mata, parehong Territory Lords ay nagdusa ng matinding pinsala. Dumating na si Yang Kai dala ang kanyang sibat. Isang sibat ang tumulak patungo sa Territory Lord na nataman ng soul-shattering spike. Sa sibat, maraming daw concept ang lumitaw, na naging sanhi ng espasyo at oras upang maging magulo. Ang Territory Lord ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago ang Asher Dragon Spear ay tumusok sa kanyang ulo. Ang aura ng isang Territory Lord ay mabilis na nalanta. Walang oras si Yang Kai para magsaya. Sa sandaling ito, nahihilo siya, na para bang anumang oras ay maaaring mawalan siya ng malay. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at halos hindi niya mapanatili ang kanyang kamalayan. Bagamat nagkaroon ng kaunting buffer period, ang paggamit nitong pang-apat na soul-shattering spike ay umabot na sa kanyang limitasyon. Sa ngayon, hindi niya talaga magagamit ang ikalimang soul-shattering spike. Nandyan pa ang ibang Territory Lord. Ang nakaligtas na Territory Lord ay natakot sa kanyang talino. Kung magsanib puwersa silang dalawa, walang magagawa si Yang Kai sa kanila. Lahat ng ito ay kalokohan. Ang dalawa sa kanila ay madaling pinutol ni Yang Kai sa mapahamak na lugar na ito. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, hindi niya pinansin ang kalungkutan ni Yang Kai at basta na lang sumuntok. Lumipad pa atras si Yang Kai at pinalipad sa isang tumpok ng magulong daloy, na halos malunod ang kanyang figure. Pagkaraang sumuntok ang Territory Lord na ito, tila malapit nang mabasag ang daanan na nababagabag at napunit ang isang butas. Ang tatlong master ay nakikipaglaban sa buhay at kamatayan dito habang ang apat na Territory Lords ay nagsisikap na buksan ang kawalan mula sa labas, kaya ang daanan ay natural na medyo mahirap suportahan. Nang makita ito, ang nakaligtas na Territory Lord ay labis na natuwa at sumugod. Sa hindi kalayuan, nagpumiglas si Yang Kai mula sa magulong daloy na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Bagamat sumasakit ang ulo niya at nahihirapan siyang mag-focus, napagtanto niya pa rin na ang Territory Lord ay malamang na ginamit ang luhang iyon bilang isang ruta ng pagtakas. Kung hindi, paano siya nakatakas ng ganoon kabilis? Ito ang nagligtas sa kanya ng maraming problema. Sa ngayon, ayaw niyang makipag-away sa natitirang Territory Lord sa life or death battle. Kung hindi niya ito kayang patayin, mahirap ang kalagayan niya, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangan. Anong uri ng ruta ng pagtakas ang pagbubukas na iyon? Kung ang daanan ay hindi nasira, imposibleng makatakas. Ang pagbubukas na ito ay humantong sa mas malalim sa Void Chaos. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi na ang Void Crack ay lubhang mapanganib. Kahit na ito ay isang eksperto, kung sila ay hindi sinasadyang mawala sa kanilang landas, maaari silang makulong sa loob magpakailanman. Nang makitang nawala sa butas ang Territory Lord, hindi siya pinansin ni Yang Kai. Matapos pumasok sa magulong daloy, hindi na niya mahahanap ang daan pabalik sa maikling panahon. Hihintayin na lang niya ito habang nagpapagaling sa sarili bago siya tangkaing patayin. Inalis ang Asher Dragon Spear, pinaandar ni Yang Kai ang kanyang Space Principle at lumipad pasulong sa daanan. Ilang sandali pa, sumugod siya sa isang Universe Cave Heaven. Asawa, Young Master, Foster Father, Big Brother. Sunod-sunod na magulong sigaw ang umalangaw mula sa lahat ng direksyon, at ang mga taong nakapasok kanina ay sumugod lahat para salubungin siya. Nang makita ang katawan ni Yang Kai na puno ng tuyong dugo, lumang sugat, at bagong sugat, paanong hindi nila malalaman na nakatagpo siya ng isang malakas na kaaway. Lumapag si Yang Kai, dumura ng isang bibig ng dugo, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing may maputlang mukha. Ayos lang, sa karamihan ng tao, ang mga sundalo na pinamumunuan ni Li Ziyo at ang iba pa ay nakatingin kay Yang Kai sa gulat. Ito ay isang 8th grade. Si Yang Kai ay sumulong sa 8th grade. Kilala nila si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat sila ay nakipaglaban sa Black Ink Battlefield at matagal nang narinig ang kanyang pangalan,
ngunit ang Yang Kai na kilala nila ay isang 7th grade lamang. Gayunpaman, matapos siyang makita ngayon, napagtanto niya na talagang sumulong siya sa 8th grade. Sa ilang sandali, ang mga mata ni Lee Zayo at ng iba pa ay naging masigasig. Dati, gusto nilang sumugod para lumaban dahil natatakot silang matrap sila ng mga master ng Black Ink Clan dito, pero ngayon, kasama sina Yang Kai at Feng Ying, dalawang 8th grade master. Baka magkaroon sila ng pagkakataon. Ang Universe Cave Heaven ay yumanig ng husto habang ang kalangitan ay napuno ng mga bitek at bitek, na nagmistulang papalapit na ang katapusan ng mundo. Parang ang buong Universe Cave Heaven na ito ay maaaring mabasag anumang oras. Sa 4 na territory lords sa labas ng mundo, maaaring may mas marami pang Black Ink clans na umaatake upang basagin ang kawalan, kaya natural na imposible para sa Universe Cave Heaven na ito na manatiling hindi apektado. Kung ito ay hahayaang mangyari, maaga o huli, ang Black Ink clan sa labas ay magagawang buksan ang gate nito at sumugod, o kahit direktang sirain ang Universe Cave Heaven na nakatago sa kawalan. Sa oras na iyon, sa ilalim ng Void Turbulence, lahat ng mga cultivator na nagtatago dito ay wawakasan nito, at hindi alam kung ilan sa kanila ang mabubuhay. Kahit na nakaligtas sila, malamang na mawala sila sa Void. Sa kabutihang palad, mayroong isang paraan upang harapin ang sitwasyong ito. Sa sandaling ito, ginagamit ni Zhao Yebai, Su Yan, at Liu Yan ang kanilang lakas upang patatagin ang nakapalibot na kawalan. Hindi lang silang tatlo, kundi isang 6th grade Heaven Opening Realm. Sa ilalim ng pagpapasigla ng kanilang lakas, ang Space Principle sa kanilang 4 ay lumundag at ang mga vibrations sa kawalan ay muling pinigilan, na nagpapatatag sa Universe Cave Heaven. Hindi na kailangang sabihin, si Zhao Yebai ay tinuruan ni Yang Kai ng Tao of Space, kaya hindi mababa ang kanyang mga natamo. Si Su Yan ang may Ice Phoenix Source, si Liu Yan ang may Fire Phoenix Source, at ang Phoenix Clan ay isang eksperto sa Space Force. Ang dalawang ito ay hindi pa nagpakita ng anumang talento sa Tao of Space, higit sa lahat dahil ang kanilang bloodline power ay hindi sapat na malakas. Gayunpaman, pagkatapos ng paglinang sa Divine Spirit Ancestral Land sa loob ng napakaraming taon, ang kanilang bloodline power ay lubos na bumuti. Hindi pa banggitin na ang Phoenix Clan ay naglabas ng Nirvana Chinese Parasol Tree at sina Su Yan at Liu Yan ay pumasok din sa kanilang Phoenix Nest upang linangin sandali. Sa mga tuntunin ng mga tagumpay sa Tao of Space, sina Su Yan at Liu Yan ay hindi mas mababa kay Zhao Yebai. Ito ang kapangyarihan ng kanilang bloodline. Ang isa pang 6th grade na hindi nakilala ni Yang Kai ay mas masahol pa, ngunit sa oras na ito, natural na mas mahusay na magkaroon ng isa pang tao na tutulong. Sa pamamagitan ng 4 na taong ito na nagpapatatag sa kawalan, ang Universe Cave Heaven na ito ay hindi masisira ng ilang sandali. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Sa ngayon, siya ay ligtas, ngunit ngayon na dinala niya ang kanyang mga tao sa Universe Cave Heaven na ito ay medyo mahirap. Tulad ng pag-aalala ni Lee Zayu noon, kung sumugod si Yang Kai, magiging parang pagong sila sa isang garapon. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ni Yang Kai na pumasok sa Universe Cave Heaven para magtago. Sa kasamaang palad, ang territory gate ng Yearning Territory ay hinarang ng hukbo ng Black Ink Clan, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang pansamantalang magtago dito. Gayunpaman, kung ang mga territory lords sa labas ay magpapatuloy sa pag-atake tulad nito, mas magiging masaya siyang makita ito. Ang paggawa nito ay makakaubos ng malaking enerhiya para sa mga territory lords. Kung maubusan ng lakas ang territory lords, kapag naka-recover na siya, magagawa niyang patayin silang lahat. Sa pag-iisip, nagpadala si Yang Kai ng voice transmission kay Su Yan at sa iba pa. Huwag masyadong patatagin, subukang kontrolin ito hanggat maaari. Kung magagawa mong mapanatili itong Universe Cave Heaven, ito ay sapat na. Kung gusto niyang magpatuloy sa pag-atake ang territory lords sa labas, kailangan niyang hayaan silang makakita ng pag-asa. Kung kaya nilang sugpuin ang lahat ng shockwaves at ganap na patatagin ang espasyong ito, malamang natamad na ang mga territory lords na umatake. Naunawaan kaagad ni Su Yan at ng iba pa ang mga intensyon ni Yang Kai, at hindi mapigilan ni Zhao Yebai na makaramdam ng paghanga sa kanyang puso. Pinag-isipang mabuti ng kanyang Hunord Master ang mga bagay-bagay, ni hindi niya maisip ang ganoong bagay. Muling iginala ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa grupo ng mga mangangaso. Kanina lang dumating ang mga taong ito para alalayan siya, kaya medyo matapang sila, pero ngayon lahat sila ay nakulong dito, tumingin siya sa kabilang side at lihim na nabigla. Napakaraming cultivator ba dito? Sa isang sulyap, mayroong ilang 10,000 mga cultivator na natipon dito. Tungkol naman sa Human Races Head Office Division, nakatanggap lang sila ng balita na may mga cultivator na nakulong sa Yearning Territory,
ngunit hindi nila alam kung ilan sila. Sa hitsura nito, ang mga nakulong dito ay hindi lang ang mga cultivator mula sa Yearning Territory, dapat mayroon ding mga cultivator mula sa iba pang magagandang domain. Kung hindi, hindi magiging marami. Marshall Pick, Kabanata 5552. Pagpapagaling. Wala siyang oras para isipin iyon. Ngayong napakalubha na ng kanyang mga sugat, maging ang kanyang pisikal na katawan o ang kanyang kaluluwa, pareho silang nagdusa ng mabibigat na pinsala. Maging ang kanyang kaliwang mata ay nagkaroon ng kaunting pinsala sa pag-activate ng Demon Eye of Annihilation, kaya wala siyang makitang malinaw. Hindi lamang siya malubhang nasugatan, ngunit lahat ng tatlong miyembro ng koponan na tumulong sa kanya sa pagkakataong ito ay nasugatan din, bagaman iba-iba ang kalubhaan ng kanilang mga pinsala. Sa kabutihang palad, walang nasawi. Sa tatlong koponan, bukod sa ilang taong hindi kilala ni Yang Kai, ang iba ay pawang matalik na kaibigan. Kung may mangyari man sa kanila, malaking kawalan. Sa isang pag-iisip, nagpadala siya ng voice transmission kay Feng Ying, na bahagyang tumango. Pinagaling ni Yang Kai ang kanyang mga sugat habang ang karamihan sa iba ay ginagawa rin ang parehong. Tanging si Yang Xiao at ang iba pang apat na Nagel Inang ng Space Principal ang walang oras na gumaling. Kasabay nito, sa labas ng gate ng Universe Cave Heaven, kasama si Mona Ye at ang iba pang Territory Lords na nangunguna, marami sa mga master ng Black Ink Clan ang gumagawa ng kanilang makakaya upang basagin ang kawalan. Sa pag-alis ng marahas na enerhiya, ang kawalan sa harap nila ay nagsimulang masira at pumutok. Malabo, parang may lumabas na pinto, at sa dulo ng pintong ito ay isang mundong nakatago sa kawalan. Nagdulot ito ng labis na kagalakan ng Black Ink Clan at nagsimula silang magtrabaho ng mas mahirap. Hanggat kaya nilang sirain ang pintong ito, makapasok sila sa Universe Cave Heaven. Sa oras na iyon, ang human race na nakatago sa loob ng Universe Cave Heaven na ito ay wala nang mapagtataguan. Ang iba ay maayos, ngunit ang susi ay ang mysterious Nether Territory Army Commander na si Yang Kai. Kung mapapatay nila siya dito, ito ay isang malaking dagok sa moral ng human race. Gaya ng inaasahan, ang reputasyon ni Yang Kai ay karapat-dapat. Nang makatanggap si Mona Ye ng balita mula sa mysterious Nether Territory at Northern Pass, hindi siya nang ahas na maliitin si Yang Kai at espesyal na inimbitahan niya ang 5 Territory Lords para tulungan siya. 5 sa kanila ang naimbitahan, at kasama ang 5 sa kanila, may kabuuang 10 Territory Lords. Pero ngayon, 4 lang sila. Mula 10 hanggang 4, wala pang kalahating araw. Una, napatay ni Yang Kai ang 4 sa kanila, at ngayon ay nakulong niya ang 2 sa kanila. Hindi alam kung patay o buhay ang 2 ito, kung mabubuhay pa si Yang Kai, magiging malaki ang pagkatalo ng Black Ink Clan. Hindi banggitin, ang 100,000 sundalo ng Black Ink Clan na nakatalaga rito ay halos nalipol. Ano man ang mangyari, sa pagkakataong ito ay determinado siyang patayin si Yang Kai. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng Territory Lords, ang pinto sa kawalan ay tila nasa bingit ng pagkawasak, ngunit hindi ito nangyari. Ginawa nitong galit at walang magawa ang mga Territory Lords. Pagkatapos ng ilang araw ng paggamit ng kanyang buong lakas, maging ang innate Territory Lord na tulad ni Mona Ye ay naubos na ng husto ang kanyang lakas, na naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang aura. Itong pinto. Ano lang ang nangyayari? Naguluhan si Mona Ye noong una, ngunit pagkatapos ay tila may naalala siya at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Yang Kai ay bihasa sa Space Principal, at ang Universe Cave Heaven's Gate ay nauugnay sa Space Force, kaya maaaring pinatatag niya ang pinto sa kabilang panig. Kung hindi, walang dahilan para manatiling buo ang pinto. Hindi ba't nangangahulugan ito na wala silang ginawa? Dapat pa ba siyang magpatuloy o sumuko? Kung magpapatuloy sila, sa matibay na depensa ni Yang Kai, maaaring hindi sila makalusot sa gate at sumuko na lang. Sa puntong ito, paano handang sumuko si Mona Ye? Sa isang iglap, gumawa ng desisyon si Mona Ye. Ipagpatuloy ang pag-atake. Ang kanilang panig ay nakakonsumo ng maraming enerhiya, kaya ang panig ni Yang Kai ay tiyak na hindi rin nagsasaya. Sa kabilang banda, bukod kay Mogang, ang iba pang 3 Territory Lords ay buo pa rin, habang si Yang Kai ay malubhang nasugatan. Sa gayong mabigat na pinsala, hanggang kailan siya magtatagal? Maaga o huli, hindi niya ito kakayanin, at kapag dumating ang oras na iyon, si Yang Kai ay madaling madurage. Ngayon, nakadepende ang lahat sa kung gaano katagal tatagal si Yang Kai. Malamig na bamantong hininga si Mona Ye sa kanyang puso at itinaas ang kanyang kamay, pinatay ang isang malaking grupo ng mga kalapit na master ng Black Ink Clan.
Ang isang malaking halaga ng Black Ink Strength ay lumabas mula sa mga katawan ng mga patay na Black Ink Clan Masters at hinawakan niya ito, pinalamutian ito ng isang itim na bola at nilamon ito upang mapunan ang kanyang konsumo. Nang makita ito, kumilos din ang 3 pang Territory Lords. Sa loob ng ilang panahon, halos kalahati ng natitirang 10 o 20,000 sundalo ng Black Ink Clan ay namatay, at ang iba ay nanginginig sa takot. Ang mga Territory Lords ay nabaliw, aktwal na ginagamit ang pamamaraang ito upang palitan ang kanilang sariling pagkonsumo, ngunit sila ay walang kapangyarihan na lumaban, hindi man lang naglakas loob na isipin ang pagtakas. Lumipas ang mga araw at sa Universe Cave Heaven, ang mga pinsala ni Yang Kai ay gumaling sa napakabilis na bilis. Ngunit ngayon, ang human race sa loob ng Universe Cave Heaven ay nahahati sa 3 grupo. Ang unang grupo ay natural na pinamumunuan ni Yang Kai, ang pangalawang grupo ay ang libo o higit pang mga mangangaso, at ang huling grupo ay ang mga nakulong na cultivator na pinamumunuan ni Li Ziyo. Maging ang mga taong dinala ni Yang Kai o ang mga tao ni Li Ziyo, lahat sila ay nagtipon sa isang lugar. Gayunpaman, ang libo o higit pang mga mangangaso ay nagpapanatili ng isang tiyak na distansya sa isa't isa. Walang nadama na ito ay hindi nararapat, dahil ang pagkakaroon ng Black Ink Disciple ay nangangailangan ng pagbabantay. Ito rin ang dahilan kung bakit bihirang magtipon ang mga mangangaso. Walang nakakaalam kung saan magtatago ang Black Ink Disciple, at kung hindi nila pananatilihin ang ganoong pagbabantay, ilang oras na lang at mamatay ang mga mangangaso. Ang grupo ni Li Ziyo at ang grupo ng mga mangangaso ay gumawa pa ng inisyatiba na ilayo ang kanilang sarili kay Yang Kai at sa iba pa para maiwasan ang anumang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Makalipas ang kalahating buwan, dahan-daang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pinsala ay halos gumaling, at bagamat hindi pa siya ganap na gumaling, walang malalaking problema. Ang problema lang ay kailangan pa ng kanyang kaluluwa ng panahon para makabawi. Pagtingala, nakita ni Yang Kai si Suyan at ang mga mukha ng iba na mapatla at ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Ang kalahating buwang halaga ng pagtutol ay malinaw na nagtulak sa kanila sa kanilang mga limitasyon, at kapag naabot na nila ang kanilang mga limitasyon, kung walang sino man ang makapagpapatatag sa Universe Cave Heaven na ito, hindi magtatagal bago ang mga Territory Lords sa labas ay magagawang buksan ang pintuan. Nagtaas ng kilay si Yang Kai, medyo nagulat. Ang mga Territory Lords sa labas ay medyo persigido. Kalahating buwan na ang nakalipas at binabasag pa rin nila ang Void. Gayunpaman, ito rin ang gusto niyang makita, kaya lihim siyang natuwa nang i-activate niya ang kanyang Space Principle at nagpadala ng mensahe kay Suyan at sa iba pa. Sa susunod na sandali, si Suyan, Zhao Yebei, Liu Yan, at ang 6th Grade Heaven Opening Realm ay bumagsak lahat sa lupa, bawat isa sa kanila ay kumuha ng recovery pill at nilunok ito, kahit na walang lakas na magsalita. Pagkatapos ng kalahating buwan na pag-aaway, hindi na talaga sila makatagal. Ang Universe Cave Heaven ay nanginginig pa rin, ngunit si Yang Kai ay pumalit na. Ang Space Principle sa paligid ng kanyang katawan ay biglang nagiba habang pinapanatili niya ang Universe Cave Heaven. Kung ikukumpara kay Suyan at sa iba pa, mas mahinahon ang performance ni Yang Kai. Ang kanyang pangunawa sa Tao of Space ay natural na nahihigitin ng iba. Ito ay halos maituturing na kanyang natal Great Tao, at ang titulong Void Great Emperor ay nagmula rito. Lumingon si Yang Kai kay Feng Ying, na dahan-daang umiling. Kalahating buwan na ang nakalipas, hiniling niya kay Feng Ying na bigyang pansin ang mga mangangaso at tingnan kung may mga abnormalidad. Napaka-vigilant din niya sa pagkakaroon ng Black Ink Disciple. Kung tutusin, kung hindi nagkusa si Black Ink Disciple na ilantad ang kanyang sarili, ang mga tagalabas ay walang makikitang kakaiba. Ang mga mangangaso na ito ay nangangaso sa Black Ink Clan, kaya walang katiyakan na ang isa sa kanila ay hindi mabibigo ng kaawa-awa at mahuhuli ng Black Ink Clan. Pagkatapos nito, sila ay tinte at magiging Black Ink Disciple at pagkatapos ay pakakawalan upang magtanong tungkol sa katalinuhan ng human race o upang akitin ang iba pang mga mangangaso sa kanilang bitag. Ang Black Ink Clan ay malamang na ginawa ito ng maraming. Gayunpaman, pagkatapos mag-obserbo ng kalahating buwan, walang natuklasan si Feng Ying. Maaaring walang Black Ink Disciple sa mga mangangaso, o natatakot sila sa lakas ng 8th grade ni Feng Ying at hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Dati, walang oras si Yang Kai para harapin ang bagay na ito, ngunit ngayon ay malaya na siya. Hindi mapakali si Yang Kai na magsabi ng anuman, direktang ina-activate ang Sun and Moon Marks, na naging sanhi ng isang nakasisilaw na dilaw at asol na liwanag na lumitaw, nagsasama-sama at nagiging purong puting liwanag. Sa isang iglap, sa loob ng Universe Cave Heaven, kung saan nakatayo si Yang Kai, isang magandang araw ang tila sumisikat.
Ang araw ay sumabog at ang puting liwanag ay kumalat sa lahat ng direksyon, na bumalat sa lahat. Nagbago ang mga ekspresyon ng ilang tao, habang ang iba ay gustong sumugod sa langit, ngunit sa ilalim ng takip ng Space Principle, lahat ay hindi makagalaw. Sa gitna ng puting liwanag, biglang kumalat ang isang itim na enerhiya ng tinta at agad na dinalisay ng puting liwanag. Ang lahat ng mga cultivator na may lakas ng itim na tinta na bumubuhos sa kanilang mga katawan ay nagpakawala ng mahinang dagandong, ang kanilang mga mukha ay puno ng sakit, ngunit sila ay mabilis na kumalma. Sa isang iglap, nawala ang puting liwanag. Sa grupo ng mga mangangaso, maraming tao ang nagsusuot ng mga mukha ng pagkakasala habang sila ay tumingin sa paligid na may pagtataka. Ngumuso si Yang Kai. Bagamat nahulaan na niya na magkakaroon ng Black Ink Disciple sa mga mangangaso, hindi niya inaasahan na magiging ganoon karami sila. Mayroong higit sa 60 Black Ink Disciples sa libong mangangaso, na ang ilan ay kahit na 7th grade. Ang ilang team ay may mga miyembro na ginawang Black Ink Disciple habang ang ilang team naman ay ang lahat ng kanilang miyembro ay naging Black Ink Clan. Sa sorpresa ni Yang Kai, wala sa libu-libong mga cultivator sa panig ni Li Ziyo ang naging Black Ink Disciple. Kung iisipin, hindi ito kakaiba. Ang mga taong ito ay nagtatago sa Universe Cave Heaven na ito mula pa sa simula at hindi nakipag-ugnayan sa labas ng mundo sa loob ng ilang dosenang taon. Dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Black Ink Clan, natural na hindi sila maaapektuhan. Ang dahilan kung bakit sila nalantad sa pagkakataong ito ay dahil ang kanilang kapalaran ay naging masama. Si Li Ziyu at ang iba pa ay nakulong dito sa loob ng maraming taon at gustong umalis sa lugar na ito at magmadali sa Star Boundary, ngunit sa huli, nagpadala lamang sila ng mga tao upang magtanong tungkol sa sitwasyon nang sila ay natuklasan ng Black Ink Clan at pagkatapos ay nablock. Purifying Light. Parang may nakakilala sa purong puting liwanag na ito. Ang mga naging mangangaso ay karaniwang hindi mula sa Cave Heaven Paradise, ngunit mula sa mga sekta sa labas ng Cave Heaven Paradise. Hindi pa sila nakilahok sa nakaraang 3 labanan at hindi nagsilbi sa hukbo, kaya natural na hindi pa nila nakita ang Purifying Light. Narinig ng ilang tao na noong nakaraan, ang mga dakilang hukbo ng human race ay lahat ay may sariling Purifying Black Ink battleships, na tinatakan ng Purifying Light, na maaaring magdalisay at magalis ng Black Ink Strength. Kahit na itapon ang Black Ink Disciple, maibabalik niya ang kanyang orihinal na kalikasan. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 3 dakilang labanan ng human race, ang Purifying Light ng iba't ibang hukbo ay naubos na. Bago bumalik si Yang Kai, ang human race ay pangunahing umasa sa Purifying Black Ink Pills upang labanan ang pagguho ng Black Ink Strength. Ang mga epekto ng Purifying Black Ink Pills ay hindi masama, ngunit kung ikukumpara, ang Purifying Light ay walang alinlangan na mas mahusay. Noong nakaraan, hindi sila nakikita ng mga ito, ngunit ngayon ay nakita na nila. Old Joe, ano ang sitwasyon mo? Tanong ng isang pamilyar na mangangaso. Ang cultivator na tinatawag na Old Joe ay isang pangkat ng 4, lahat sila ay Black Ink Disciple. Walang alinlangan, ang pangkat na ito ng 4 ay minsang nahulog sa mga kamay ng Black Ink Clan at naging Black Ink Disciple. Malungkot na sinabi ng Old Joe. Huwag mong banggitin. 1 taon na ang nakalipas, hindi ko sinasadyang nakatagpo ang isang territory lord at hindi ako nakatakas. Kung gayon ang malas mo talaga. Antong hininga ang nagsalita. Ang koponan ni Old Joe ay walang maraming tao, kaya ang kanilang lakas ay hindi masyadong malakas. 2 sa kanila ay 6th grade habang ang 2 pa ay 5th grade, kaya nang makaharap nila ang Territory Lord, walang paraan na makalaban sila. Ang tanging dahilan kung bakit hindi sila namatay ay dahil naisip ng Territory Lord na mas mabuti kung sila ay napinsala.